ang pamumuhay sa nagyeyelong na mga rehiyon ay hindi madaling gawain. Kailangan mong matutong umangkop sa nagbabagong panahon sa hindi pangkaraniwang paraan. Subalit, ang mga hayop na ito ay naperpekto ang pagkilos ng pamumuhay sa pinakamasama at pinakamalamig na mga kondisyon sa pamamagitan ng ilang mga bihirang pamamaraan. Simulan natin sa isang spesye ng pagong na may pinakaastig na pagkabata, isang urn-painted turtle hatchlings, ang isa sa pinakamalamig na vertebrate na maaaring mabuhay. Kapag ang mga painted turtle ay nangingitlog sa taglagas, sila ay inililibing sa lupa at napisa bago ang taglamig. Gayunpaman, dahil ang kagubatan ay magiging lubhang hindi kanais para sa kanilang uri, ang mga hatchling ay nananatili sa hibernation. Ngunit ano ang ibig sabihin nito? Pag-usapan natin. Sila ay buhay ngunit nananatili sa isang estado ng pagka-freeze na nangangahulugang ang bawat organ sa kanilang katawan ay nakasara at maging ang kanilang mga puso ay humihinto sa paggana na nag-iiwan lamang ng isang maliit na bahagi ng utak na aktibo. Nag-freeze ang mga pagong na ito hanggang sa malapit ng mamatay at nabubuhay muli kapag tumaas ang temperatura ng kanilang katawan sa freezing level. Pagkatapos, muling titibok ang kanilang mga puso at para bang hindi sila tumigil sa pagtibok. Pagsapit ng tagsibol, una nilang tuklasin ng mga pagkain na maya-alok ng kagubatan, karaniwang sumasabay sa lahat ng iba pang mga kakumpetensya sa kanilang paligid. Paano nila nagagawa ito? Ang mga painted turtle ay may natatanging kakayahan na sumipsip ng oxygen na tanging kailangan nila upang mabuhay sa oras na iyon sa pamamagitan ng kanilang balat, bibig at kloaka. Higit pang hindi ka panipaniwala, maaari silang mag-hibernate ng ilang buwan sa mga kapaligiran na mababa o walang oxygen. Alam nilang sila lang ang mga vertebrate na makakagawa nito. Tinatawag silang pinakahilagang pagong sa mundo para sa magandang dahilan. Bagamat ang mga hatchling lamang ng painted turtle ang nagtataglay ng kahangahangang katangiang ito, subalit ginagawa din ito ng mga bata at matatandang wood frog sa lahat ng oras. Ang mga wood frog ay isa pang tunay na kababalaghan ng kalikasan. Sa katunayan, tinawag ng mga siyentipiko ang kanilang paraan ng pag-iwas sa taglamig bilang isang himala. Ito isang kakaiba, di ba? Habang papalapit ang taglamig, inihahanda ng wood frog ang sarili para sa mahabang panahon ng hibernation na walang iba kundi isang lamang makalat na mga patay na dahon. Susunod, gumagawa ito ng malaking halaga ng ihi na iniimbak nito sa katawan nito. Kapag ang yelo ay nagsimulang tumama at ang mga kristal ng yelo ay nagsimulang mabuo sa katawan nito, ang atay nito ay naglalabas ng asukal at nagpapataas ng antas ng asukal nito sa 100 beses sa normal na antas. Ang asukal na ito ay humahalo sa ihi upang makagawa ng kung ano ang maaari lamang ilarawan bilang isang anti-freeze serum. Pinoprotektahan ng anti-freeze ang mga selula ng dugo mula sa pagkawala ng labis na nilalaman ng tubig sa yelo, na mahalagang pinipigilan ang pag-aalis ng tubig at pagkasira ng mga selula. Sa panahon ng prosesong ito ng hibernation, ang mga mata, paa at 2/3 ng katawan nito ay ganap na nagyelo. Ngunit sa sandaling matapos ang taglamig at ang temperatura ay nagsimulang tumaas, ang yelo sa kanilang katawan ay natutunaw, ang utak ay unti-unting gumagana, ang puso ay muling tumibok at sa huli ay nabubuhay sila. Sa ngayon, ang mga hayop na napag-usapan natin ay may kakayahang mag-freeze at mag-unfreeze kapag kinakailangan. Ngunit mayroong isang hayop na may kakayahang nahigit pa riyan, ang tardigrade, water bear o ang moss piglets. Ating kamustahin ang tardigrade, aka water bear o ang moss piglets. Ang isang nilalang na maaaring tumagal ng ilang dekada nang walang tubig, nakaligtas sa pinakamalamig na kapaligiran at kahit ang kakayahang lumangoy sa lava ang isang bulkan. Minsang kinuha ng isang siyentipiko ang mga critters na ito, itinali ang mga ito sa isang satellite at hinayaan sila sa kalawakan. Lumutang sila ng 167 na milya sa kalawakan sa loob ng 10 araw
sa mga espesyal na lalagyan bago bumagsak pabalik sa lupa. Sa pagdating, natuklasan ng mga siyentipiko na ang mga tardigrade ay hindi nasaktan. Nakaligtas sila sa mga pagsabog ng radiation ng 700 na beses na mas malakas kaysa sa araw at napatunayang maaari silang manirahan sa kalawakan. Ang mga tardigrade ay halos hindi mamamatay salamat sa kanilang kakayahang magkulot na parang bola sa tuwing sila ay nasa isang hindi kanais-nais na kapaligiran na nagpapabagal sa kanilang mga body system ng labis, nahahantong sa bingit ng kamatayan at maaaring manatili sa ganitong estado sa loob ng mga dekada hanggang sa muli silang makahanap ng tubig. Sa ngayon, ang bawat critter na napag-usapan natin ay walang problema sa pagyeyelo ang katawan hanggang sa malapit sa kamatayan. Oras na para sa kinatawan ng insekto, ang mountain stone weta. Ang mountain stone weta ay isang malaking orthopteran na hindi nakakalipad na matatagpuan lamang sa New Zealand, kung saan ginagawa nila ang ginagawa ng mga tulad ng mga wood frog at batang painted turtle, ngunit sa mas regular na batayan. Ang mga mountain stone weta ay maaaring magkaroon ng hanggang 80% ng kanilang katawan na ganap na nagyelo, lingguhan o kahit araw-araw. Sa tuwing dumarating ang bagyo sa Antarctic na rehiyon, bumababa ang temperatura at nababalot ng yelo ang lupain. Kaya't upang mabuhay, ang mga mountain stone weta ay dapat na handa na magyelo at matunaw ng bukal sa kalooban. Salamat sa mga espesyal na protina na inilabas ng cell nito, ang mga kristal ng yelo ay maaari lamang mabuo sa labas lamang ng mga selula at ang natitira sa mga selula ay hindi ginagalaw ng yelo. Ang mountain stone weta ay nabubuhay upang makita ang isa pang araw gamit ang tunay na kahangahangang mekanismong ito. Pagkatapos gumamit ng maraming enerhiya sa pag-defrost, hindi sila nag-aksaya ng oras sa paglunok ng mga mountain snowberries dahil pagkatapos ng lahat, hindi nila alam kung kailan tatama ang susunod na bagyo sa Antarctic. Malayo sa maliliit na hayop na naninirahan sa matinding temperatura ng panahon at hanggang sa malalaking hayop ay narito ang alligator's brumation. Paano kung sinabi ko sa iyo na ang mga alligator ay maaari ding mabuhay sa mga temperaturang mababa sa 40 degrees Fahrenheit? Ang mga cold-blooded na hayop na ito ay umaangkop din upang makaligtas sa nagyeyelong malamig na mga kondisyon. Ngunit dahil hindi sila makapag-hibernate tulad ng iba sa video na ito, sumasailalim sila sa prosesong kilala bilang brumasyon. Sa panahon ng brumasyon, ang mga alligator, lalo na ang mga naninirahan sa malamig na rehiyon, ay nagpapabagal sa kanilang metabolismo hanggang sa isang punto kung saan hindi na nila kailangang kumain, uminom o kahit na lumipat, ngunit sila ay mulat na mulat sa kanilang paligid. Kadalasan, iniiwan nila ang kanilang mga nguso sa ibabaw ng mga nagyeyelong lawa habang ang natitirang bahagi ng kanilang katawan ay nananatiling nagyelo sa ilalim ng tubig. Ang pagkilos na ito ng snorkeling ng mga alligator ay tumutulong sa kanila na huminga. Sa ibang mga kaso, sila ay nananakit sa ilalim ng tubig at umaakyat minsan sa isang araw upang huminga. Parang ang lahat ng ito ay nakakabaliw, ngunit kapag ikaw ay nasa loob ng milyon-milyong taon, natututo kang mag-adapt ng mga hindi kapanipaniwalang mekanismo ng kaligtasan upang makita ang isa pang araw. At iyon mismo ang motto ng susunod nating nilalang, ang Arctic Woolly Bear Caterpillar. Sa isip, kapag ang mga uod ay nakakakuha ng sapat na pagkain, sila ay nagpupupate at nagiging isang gamu-gamo. Ngunit para sa Arctic Woolly Bear, ang tag-araw ay masyadong maikli para maabot nila ang bigat na kailangan para magawa ito. Gaano man karami ang kanilang kainin, tila hindi nila maabot ang tamang timbang. Kaya't sila ay natigil sa kanilang caterpillar state taon-taon na nagre-resulta sa isa sa pinakamahabang siklo ng buhay para sa anumang gamu-gamo o paru-paro. Ngunit hindi iyon ang nagpapatingkad sa kanila. Ang Arctic ay hindi lugar para sa anumang uod. Kailangan mong makahanap ng paraan upang makaligtas sa nakakapagod na walang katapusang taglamig, at iyon mismo ang ginawa nila. Ang mga caterpillar na ito ay kumukulot sa ilalim ng isang bato at karaniwang isinasara ang kanilang buong sistema ng katawan kapag ang temperatura ay umabot sa
70 degrees Celsius. Na-freeze at natigil sa intermediate na yugto ng buhay na ito. Ang mga Arctic woolly bear ay nabubuhay hanggang sa susunod na tag-araw sa pamamagitan ng pag-aw ng sarili nilang antifreeze serum. Kung tatanungin mo ako, hindi ka akit-akit ang paggamit ng halos 90% ng iyong buhay sa pag-freeze, kaya sino ang nakakaalam kung bakit ipinagpatuloy ng mga ito ang hindi ka panipaniwalang pamumuhay na ito. Maaaring bumaba ang temperatura at maaaring hindi ka nais-nais ang mga kapaligiran, ngunit ipinakita sa atin ng mga hayop na ito na walang lamig sa kanila.